Hindi mabigat ang mga utos ng Diyos, at pag mas sinusunod natin ang mga ito, lalo tayong nagagalak. Gayunman, pag natatagpuan natin ang ating mga sarili sa isang posisyon, kung saan hindi natin gustong sumunod sa ang mga utos ng Diyos, maaaring magmukhang mahirap unawain at isagawa ang kanyang salita, at nagiging mahirap itong sundin, magiging madaling makadama ng ganito. Gayunman, kung pananatilihin natin ang pag-iisip na, susundin at isasagawa ko ang salita ng Diyos gaano man ito kahirap, hindi tayo kailanman makokontrol ng mga utos ng dyablo. Basahin natin ang Matthew chapter 4 verse 1. Pagkatapos nito, si Jesus ay dinala ng Espiritu Santo sa ilang upang tuksuhin ng dyablo. Siya ay 40 araw at 40 gabing nag-ayuno, pagkatapos ay nagutom siya. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, ipagutos mo na ang mga batong ito ay maging tinapay." Ngunit siya ay sumagot, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kailangan nating pag-isipan ng isang bagay. Pinatutunayan nito kung kaninong utos ang tinuring ni Jesus na mas mahalaga, anuman ang nangyari sa kanya, hindi ba? Ninais ng dyablo na talikuran ni Jesus ang mga utos ng Diyos at sundin ang mga utos ng dyablo. Hindi ba mas kinakailangan ng pagkain kaysa sa salita ng Diyos pag gutom ang tao? Hindi ba mas mahalaga ang tinapay kaysa sa salita ng Diyos? Sa madaling salita, ito ang sinabi ng dyablo, pero sumagot si Jesus, paanong mabubuhay ang tao sa tinapay lang? Siya'y mabubuhay sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos, at sa gayon ay muli niyang ipinaalala sa atin ang utos ng Diyos. Dahil nabubuhay tayo sa pagitan ng dalawang paghaharap, pagdating sa tanong na ito na, sino ang tatanggap ng mas maraming pagpapala, mas maraming biyaya, at mas maraming gantimpala sa walang hanggang kaharian ng langit? Ang sagot sa huli ay, sino ang nagsagawa ng mga utos ng Diyos ng mas mapagbiyaya at may higit na galak? Makikita natin ang mga resulta sa huling gantimpala. Magpatuloy tayo sa verse 5. Pagkatapos ay dinala siya ng dyablo sa banal na lungsod at inilagay siya sa taluktok ng templo, at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat. Na siya'y mag-uutos sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, at aalalayan ka ng kanilang mga kamay, baka masaktan ang iyong paa sa isang bato. Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Sa tagpuling ito, hinarap ni Jesus ang dyablo, gamit ang mga utos ng Diyos at ang mga salita ng Biblia. Pagkatapos, magpatuloy tayo. Muli, dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan, at ang karangyaan ng mga ito. At sinabi niya sa kanya, ang lahat ng mga ito ay ibibigay ko sa iyo, kung ikaw ay magpapatira pa at sasamba sa akin. Sumagot sa kanya si Jesus, lumayas ka, Satanas. Sapagkat nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos, at siya lamang ang iyong paglingkuran. Pagkatapos nito'y iniwan siya ng dyablo at dumating ang mga anghel at pinaglingkuran siya. Sumalungat si Jesus sa ikatlong pagtukso sa pagsasabing, lumayas ka, Satanas. Sapagkat nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos, at siya lamang ang iyong paglingkuran, gaya ng nasusulat sa Deuteronomy chapter 6 verse 13. Pag nahaharap tayo sa mga tukso ng kayamanan ng sanlibutan, kapangyarihan, o awtoridad, tusong lumilitaw si Satanas, tinutukso tayo na sundin ang kanyang mga direksyon, at ipinapakita pa sa atin ang daan. Gayunman, laging inuna ni Jesus ang mga salita at mga utos ng Diyos, dinadaig ang lahat ng tuksong yun. At sa gayon ay nagpakita ng halimbawa sa kanyang mga anak kung paano makakapasok sa kaharian ng langit. Dapat tayong maging lahat na karapat-dapat na makibahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. Para makamit ito, kaninong utos ang dapat nating sundin? Dapat nating maingat na sundin ang mga utos ng Diyos.